Mga guys, installation na naman natin ng truck puso. Ayan. Installation dito, ang compressor walang nakakabit. Kakabitan namin yun ng compressor, wala yung nakakagay. Yung pan naman ito, sinarili lang namin lagyan ng bracket yan. Ito namin lalagay sa ilalim ng chassis yan. Mga butas na siya, binarina. Ayan, butas. Isulat namin yan. Okay. Come on. Open the door. Bubuksan na ng pogi namin na kasama. Ayan. Wala nakakabit siya. Ay, may nakakabit na yan. Evaporator. Abang na yung housing pero wala yan evaporator. Kami na rin magwa-wiring yan. Diyan sa loob lahat. Yung mga malulupit na mga electrician ng Tripoli. Sila yung yan. Convert. Kaya naman, install. Tingin doon. Hey, shout out. Ay, ganyan doon. Tosap po. Shout out sa mga... Nakakabit namin yung install namin, no? Kita na yun. Kita na yun. Okay. Ayos na mga guys. Ayos na, oh. Tibay. Gawang Tripoli yan. Kahit gawang pa yan ng ano ba, yung tibay niyan. Binarina. Yan. Ang tibay. Wala na dating condenser. Yan ang abang. Yan ang 1/2 dito namin lalagay. 1/2 dito. Diretso na. Ayan. Ito na natin. Kaya yan. Diet. Yung in nito papuntang condenser. Yung in yan nakalagay dyan. Ito sa kabila in dito yan papunta na hose sa maliit na condenser. Kasi yan ang bracket. Itong bracket ginawa, nilagay ko lang yan dyan. Wala yung nakakabit dati. Ito ilalagay ko. Filter dryer. Ayan o mga guys, nagpakasinta na. 3/8 dryer. Papuntang compressor 1/2. Ayan, tapos papunta ng evaporator mo sa likod. 4 na yan siya. Pag press na lang yan. Yan yung mga ano namin dyan. Ayan. Ito papunta dito sa dryer, naka-in. Ito 1/2 papuntang compressor. Itong nasa dulo papuntang evaporator na yan sa taas. Bali itong papuntang dryer, papuntang compressor. Okay. Meron na. Meron ng 3/8. Tapos naggawa kami ng dugtungan. Yan, service valve. Dito maglalagay ng gauge pag papasingaw, tapos karga ng preyon. Mag-install kami yan. Ano. Ang tawag nito, service valve. Ayan, okay na. Ganyan. Tuwid. Tama yan, yung isa pa. Lahat ng linya na yan ang lalagyan ng hose. Kasi installation ito. Medyo mabusisi lang pag ano namin ng peron. Kasi nilalagyan pa namin ng ano yan, langkit. At ipoporma namin ito ng maayos para hindi siya mabunod. Ganito lang ang pag-press ng mga installation ng aircon. By number din yan, kahit ganito lang. Mayroon yan na ayan na mga guys, nakabit na yung valve na inasimbol namin pati hose. Ayan o, itong 5/8 to 3/8
tas yung valve na yun na symbol. Papunta na yan sa baba. Ayan. Dito yung dugtungan yan sa service valve na sinasabi ko kanina. Yung 3.8 meron din. Gawa namin ng dugtungan yan papunta rin sa condenser. Ito papuntang compressor. Diyan. Tapos yan papunta na rito. Itong service valve. Yan. Gagawa na lang kami ng hose papuntang condenser kasi wala pang compressor. Okay yan lang muna mga guys ang update. Ayos. Dito finish na tayo. Ito pala boss yung sinasabi kong compressor na kakabit natin. Yan ang ilalagay doon sa compressor na bakante na wala siya nakakabit. Ito yung gagawin namin ng bracket para maging matibay. Ito na mga guys, kinakabit na namin yung compressor. Mabilisang kabitan lang ito kasi tapos na agad namin ng bracket. I-convert na namin dyan yung compressor sa bracket na ginawa. Mahirap-hirap lang tukutin kasi kailangan ilagay namin na alternator, compressor, belt para makita namin kung ano pa nakakasikip. Kasi kapag nailagay na lahat yan, medyo magsisikipan na yan siya. Dahil converted yan, wala siyang original, wala siyang nakakabit yan alternator. Nakakabit na namin din yan. Tapos sa ilalim meron din mag-higpit kami dito sa taas para maging madali ang trabaho, kaya konting tiis lang. Ayan na mga guys, nakakabit na yung compressor. Nakikita nyo yun, yung sa ilalim ng alternator, yun yung puti na yun na nakikita natin, yun yung compressor. Yan mga kasama ko, tapos na ikabit. Yan, tulong-tulungan lang namin yan para matapos na. Ayan, nakakabit na rin yung belt. Tapos compressor ayos na. Tapos na namin i-asinta ngayon. Malapit na, andar na rin to. Antayin na lang natin to na makumpleto yung wiring. Kasi yung wiring nito may nakaabang na rin siya. Hindi siya mahihirapan tayo mag-wiring nito. Nag-leak test na rin kami. Wala naman siyang singaw, kaya pwede na rin itong kargaan na namin ng yun pagkatapos mag-leak test. Ganito lang gagawin. Condenser, evaporator, dryer. Ligtisin nyo lang lahat ng mga linya niya. Pati sa may compressor. Ayan yung hose. Wala naman siyang sumigaw dyan. Yung bagong in-install namin, medyo maganda-ganda naman yung mga crimping at saka yung condenser, dryer, wala naman siyang tagas. Pati nasa compressor, wala yun. Kaya pwede na kami magkarga niyan pagkatapos namin ibabad ng hangin. Yan lang yung pagliligtis natin. Ganyan lang ng sabon. Binabad lang namin ng kaunti. Yan sabon. Tapos yung kasama ko, chichik pa siya ng mga singaw. Lagyan ng ilaw para makita nyo. Tapos sisilipin na rin yun kung mayroong mga hangin na lumalabas dun sa mga fittings niya. Yan lang kadali ang pagliligtis mga guys. Yan. Wala na, ang hangin. Ano yun, 250? 200 lang. Ayan na mga guys, nakaka-assemble na yung hose. 5.8 saka 3.8 yung nawakan ko. Nakalagay na yan doon hanggang doon sa taas, papunta sa buwa. Diretso na yung hose na yan hanggang doon. Dulo. Good morning mga guys. Ito na yung truck na i-installan natin. Papaandarin ko na to ngayon, tapos double check na natin. Ayan na mga guys, pumapower na yan ha. Ito yung AC switch. Ito yung air duct ang buga. Diyan nalalabas. Ayan. I-check naman natin doon sa ilalim kung gumagana ang mga pan. Yan, okay na mga guys. Thank you for watching. Napagano na namin yung nakailaw na yung dashboard, malamig na lahat ng linya. Hindi na siya nahirapan kagaya ng una.
Salamat sa inyong panonood. Sana kumanda pa ang susunod namin. Salamat sa inyong panonood. Thanks for watching. Please like and subscribe.